Ang laki po ng epekto natin ng itong coastal uplift. Marami po sa ating mga areas nag-uplift tulad po ng sa Batulaki at sa Pangyan. Ito yung mga strict protection zones natin, yung zone na ating mga sanctuary talaga, no, na pinapangalagaan natin na pinagbabawalan yung pagpasok o pagkuha ng mga isda. Sa nakita naming datos, ma'am, marami sa mga areas natin magaganda yung coral cover. And pag maganda yung coral cover, it may follow na maganda at maraming isda din doon sa areas na yan. Kaso ngayon, yan lang po, nag-coastal uplift siya. So, nagkaroon po ng damages doon sa ating mga coras, namatay po yung mga coras natin, yung mga seagrass natin, and some of our resources po namatay din po. Tulad ng mga isdaan, mga kabibe, no? Mga atong mga shellfish na namatay po kauban sa atong pagkamatay sa atong corals. Okay. Sir Lagnason, yung ano ba, 'di ba afterwards noon may mga may mga advisory na bawal puntahan yung nasabing area pero marami namang tao talaga pumunta doon, sir. So until now ganun pa yung advisory niyo, Sir Lagnason? Yes, ma'am. Kami po, we stand on our advisory na bawal po pasukin yung ating mga coastal uplift area. Gawa po na meron po siyang pwedeng hazard sa atin, no? Aside from the physical hazard, no, may biological hazard and may geological or geophysical hazard din siyang ganap, no? So, ongoing po yung mga aftershocks natin. So, hindi po natin alam kung ano pwede mangyari sa ating mga coastal uplift area. Pero sa amin po, no, hangga't hindi po tapos yung scientificong pag-aaral natin sa ating mga areas, pinagbabawalan po natin yung ating communities, yung mga tao, yung mga vlogger, and everyone po na pumasok doon sa ating mga coastal uplift areas.